Good day sa ating lahat mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang tungkol lang sa pagmamanok, enjoyment. Tayo nandito para naman makapagbigay ng kung ano yung sa ating mga manok mga kaibigan. Ito ay talagang usapang magmamanok lang po. Bago tayo mag-umpisa ay mag-shoutout muna tayo sa ating kaibigan na si Captain Honday, owner ng GMD Backyard Game Farm, Oliver Cariña, Mandaluyong City, Juventino Labrigas, Dines Anasco, Biliran Province, at saka itong si Lawrence Gisarlatan. Sabi niya sa akin, tanong niya kaibigan, anong oras daw magbigay ng bacterial flushing daw? Doon daw oras magbigay ng bacterial flushing tayo. Sa akin naman dyan mga kaibigan, siyempre magpulga tayo sa gabi. Kinaumagahan natin dyan, magbigay natin ng mga tubig, doon natin ibigay yung yung antibacterial mga kaibigan, kasi ganun naman talaga po. At saka magbigay tayo for about 3 days talaga. So sa akin dyan mga kaibigan, 2 days lang po, okay na sa akin. Pero yun talaga ang regular 3 days mga kaibigan, magbigay ka ng bacterial flushing po para talaga malinis yung nila, yung cycle ng kanilang po. Ayun lang po ang ating nalalaman dyan mga kaibigan, yung magbigay talaga tayo ng bacterial flushing sa umaga, kasi sa gabi tayo magpurgay. Kadalasan naman mga kaibigan, magbigay tayo ng mga antibacterial po sa umaga talaga, magbalagay tayo ng mga antibacterial sa painuman ng tubig ng ating mga alagang manok po. Yun lang talaga mga kaibigan. At saka ito naman pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang lang to mga kaibigan, ay enjoyment, saka tungkol lang talaga sa manok po. Kasi dati mga kaibigan, doon pa kami doon sa bandang doon sa kabila po. May ako doon mga kaibigan, may karinderya ako doon. Nagluto kami ng sabaw ng baka, mga dila ng baka, ganun po. Saka pag may mga kumakain doon mga kaibigan, lalo na pag magmamanok, ay talagang matagalan po makatayo, kasi panay ang usapan namin mga kaibigan tungkol sa pagmamanok po. Medyo suwayin na tayo ng asawa natin kasi marami pang kumakain, kasi dati mga kaibigan, ang dami pong kumakain doon, mga mga driver ng van, mga Russian, mga suki ko na doon mga kaibigan. Kaya pag minsan, pag may mga isang magmamanok po na pumunta doon, mag-usap-usap kayo tungkol sa manok, sus napakatagal mga kaibigan. Dahil may isang customer ako doon mga kaibigan, sabi niya, bay, kung magpalimlim ka ng manok mo, ilagay mo ito sa ilalim ng pugad, yung dulo ng buntot ng yung uhipan mga kaibigan, sa Bisaya pa, sa English yung centipede ba yun? At saka yung scorpion mga kaibigan, yung dulo ng buntot nila po, ilagay mo doon sa pinakailalim ng mga kaibigan, sa pugad nila po. At saka dulo ng buntot ng ahas mga kaibigan. Talagang inaanuhan ko yan mga kaibigan, pero nahirapan akong maghanap ng buntot ng ahas kasi mahirap yun. Saan ka ba magpa-adakip ka? May mga kaibigan, may kaibigan, may kapitbahay din ako na medyo nanguhuli sila ng yung hambubukag mga kaibigan, yung lumilipad na lizard. Sabi niya sa akin, manghuli daw siya ng mga medyo bata pang ahas po. Kasi manghuli sila mga kaibigan, gabi. Inulihan niya ako ng medyo mga bata pang mga kaibigan, yung mga bata pa na yung sawa na bata pa. Inulihan niya ako mga kaibigan. So pinutol ko yung sa dulo ng buntot talaga. At tinitesting ko na talaga ito mga kaibigan, kasi sabi niya, ang mga anak daw na maging anak daw ay matitibay. At saka mga kaibigan, grabe daw talaga ang tapang po. At saka mga kaibigan, kung pumalo, super daw. Tayo naman bilang isang magmamanok, curious din tayo kasi gusto natin mananalo yun mga kaibigan, nilagay ko na doon sa ilalim ng pugad, yung buntot ng scorpion, madali lang maghanap doon mga kaibigan. Saka yung centipede, marami naman doon sa mga patay na kahoy, ganon. Nilagay ko na doon mga kaibigan sa ilalim po. Pati na yung mga kaibigan, pati na yung buntot ng ahas mga kaibigan. Kasi yung manok na yun, nag-umpisa ng itlog po. Doon daw ilagay. Sabi nung nakausap ko doon sa karinderya ko mga kaibigan. Ang tagal namin mag-usap po
mga halos iba yung magmamanok mga kaibigan kung mag-usap tungkol sa manok. Grabe, hindi talaga Bisaya pa hindi maukang. Ang tagal mga kaibigan, siguro mga 3 to 5 oras siguro. Totoo yan mga kaibigan. Kaibigan ko nga yun sa Misamis po, tumatawag sa akin. Mag-usap kami tungkol lang sa manok. Grabe, ang tagal po. Totoo yan. At saka yun mga kaibigan, nag-umpisa na. Naglimlim na yung manok ko. Doon na, nilagay ko na sa ilalim po. Inamisa na yung manok ko mga kaibigan. Siyempre, lumalaki na yung mga po. Ang manok na yun mga kaibigan ay cruises ng yung puso at saka gold mga kaibigan. Ang gold mga kaibigan, grabe din mamalo. At saka may mga ilag. Siyempre, expected ko na yun na magagaling talaga yung mga lumalabas. Pero mas lalo na ilagay ko pa yung mga sinasabi ng tao na pupunta dun sa karinderya. Medyo kampante talaga ang loob ko mga kaibigan. Na ang manok mga kaibigan, 9 months old na, magti 10 months. Yung isa mga kaibigan, masyadong mature na, kinondisyon ko po, totoo yan ito'y mga kaibigan, ito'y talaga walang halong biro po, ito'y totoo po na nangyari mga kaibigan. Kinondisyon ko na po, super malo mga kaibigan, grabe talaga. Super, parang nanawala na ako mga kaibigan, at talagang totoo para yung ganun inilaban namin mga kaibigan kasi alam mo na yung labanan namin doon ay dawis kasi may mga 3 wins kaibigan. Sinamahan ko rin siya ng 2 manok pero hindi kapatid niya, yung ibang bloodline po. Sisuhin lang mga kaibigan, pero yung isa gold cruises ng puso yung talagang may mga buntot sa ilalim ng mga kaibigan. Siyang iba kasi dito mga kaibigan, pag medyo magaling yung manok, yun ang pinakalas yung gitari kasi yun yung ibuhos yung lahat yung panalo kung kasakaling magtagumpay kayo, doon ang pinakalas mga kaibigan, yun talagang magaling talaga. Yun ang sa amin po, pero ngayon iba na mga kaibigan, yung pinakamagaling, yun ang iuna ko po. Ibuhos ko na lahat, tapos saka na lang tayo mag-isip pag anong mangyari doon sa mga susunod po. So dati talaga mga kaibigan, ang last talaga naming ilaban po, ayun talaga magaling po. Yun na po, naparisa na mga kaibigan. Kasi doon mga kaibigan, pag ka ng 3 wins po, medyo matagal po kasi para mauna ka mga kaibigan, ang role doon, kailangan talaga ka na ng yung pusta mo, ka na, mo na doon sa counter mga kaibigan para madali lang makasunod-sunod na po. Ayun mga kaibigan, hihintay namin. Kasi medyo natalo yung una namin. Pangalawa mga kaibigan, tabla pa. Siyempre, may mga natira pang pira. Binuhos na namin dun sa pangatlo mga kaibigan kasi medyo kampante ako. Kasi yung sa isip ko mga kaibigan, may mga buntot doon sa ilalim ng pugad di ba? Siguro napakatapang nito. Kasi may buntot ng ahas, may buntot ng yung alakdan at saka yung centipede po. Siguro napakatapang nito talagang talaga ito kasi maraming palo pa kasi kinondisyon talaga yung with feeding pa mga kaibigan. Doon na mga kaibigan, umpisa na po ang laban po. Hindi ako nagbitaw mga kaibigan, yung pinsan ko po, ayun na. Parang kinakabahan ako mga kaibigan kasi lahat ng pira ko mga kaibigan, ang natira ng pira ko ay 7,500. Ito, inaano ko na lahat mga kaibigan, pinusta ko na lahat. 7,500. Yun lang talaga natira mga kaibigan, kaya binuhos ko na. Doon na mga kaibigan. Pirmirong arangkada mga kaibigan, ay talagang natamaan yung kalaban, pak! Tapos, inaano niya mga kaibigan, talang sinunod niya, gano'n. Siya, nag-aayag pa sa, napabilib ako mga kaibigan, nag-aayag pa sa baba. Nagtaka ako mga kaibigan, pagtayo ng biglang mga kaibigan, biglang namatay po yung sa amin. Nako, parang tumutulo yung pawis ko dito mga kaibigan. Biruin mo, siya ang nakauna pag tapos sinigundahan pa niya ng gano'n. Tapos nag-aayag mo siya mga kaibigan. Hindi ko talaga nakita na pumapalo yung kalaban, o hindi talaga nakapalo po, pero pag tindig niya mga kaibigan, ay talagang namatay siya mga kaibigan. Siya po namatay. May tama para dito sa hindi ko alam kung paano yung nangyari po. May tama pala siya dito mga kaibigan.
mula noon mga kaibigan ay talagang hindi na ako naniwala doon siya. Kung ilagay yung mga buntot, ako. Depende lang siguro yung mga kaibigan. Nagkataon lang siguro yung sa akin na natalo po. Buti na lang, hindi tumakbo, pero talagang patay po. Wala talagang, mga kaibigan, wala talagang, di lang natin masabi, baka sa akin lang nangyari yun, pero mula noon mga kaibigan, hindi ko na ginamit yung mga pamahiin na yun, nalagyan ng mga buntot ng ahas. Yung ahas mga kaibigan, nagsuhol pa ko doon ng 500 para lang talaga makakuha ng dulo, buntot ng ahas po, sa dulo. Putulin mo yun, ilagay mo sa ilalim. Tapos ganun lang nangyari mga kaibigan. Sa kanya lahat ng palo, pagtayo niya, patay pala. Nako. Kaya yun ang masabi ko dyan mga kaibigan. Yun talaga mga pamahiin po. Nagdepende na lang siguro sa tao na talagang umano sa kanya po. Talagang nagnik sa kanya mga kaibigan. Kasi di naman lahat siguro na pangyayari na baka yun sa akin mga kaibigan ay nagkataon lang yun. Ayun lang mga kaibigan, may share natin sa mga ganong klaseng bagay po. Kasi dati pa mga kaibigan ay talagang hindi pa ako niwala sa mga ganon. Niwala lang ko doon sa Himbis po. Kasi doon sa isa kong mentor na medyo matanda na po. Na iba din yun sa kanya. Pag ang ginagamit niya na kalendar mga kaibigan, pag medyo walang buwan po ay doon siya sa mga light na manok mga kaibigan. Ang ginagamit niya ang panlaban po. Pero pag medyo may buwan mga kaibigan o full moon man, ang ginagamit niya yung mga blocks na manok po. Totoo yan mga kaibigan, pero effective naman. Pero siya, yun sa akin mga kaibigan na may nagsabi na maglagay ka sa pugad sa ilalim, nako talagang wala po, patay po yung sa akin mga kaibigan. Naubos lahat yung ko. Hindi ko naman masisi sa ganun mga kaibigan kasi hindi naman siguro yun ang dahilan po. Yun lang mga kaibigan, yun lang natin may share sa araw na to. I hope nag-enjoy kayo. Magandang umaga sa ating lahat po.